Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang babaeng isa sa mga pinagkukunan ng inspirasyon ay ang kanyang mga alaga. Siya ay si Pia. Sa Biblia, mababasa natin na sa ika-6 na araw din, nilikha ang mga hayop sa lupa. Ito marahil ang dahilan kung bakit malapit tayo sa mga hayop at karamihan sa atin ay may alaga. Maaaring manok, baboy, kalabaw, baka, pusa, aso at marami pang iba. Para sa akin, ang aking mga alaga ang isa sa mga pinagkukunan ko ng inspirasyon, motivation sa buhay at kaligayahan. Uuwi ka na agad, Pia? May team dinner sana tayo. Ay sir, sorry. Pass muna ako ngayon. Oh, bakit naman? Wala kasing tao sa bahay eh. Out of town ang kuya ko, si mama naman may lakad. Uy, bakit? Mawawala ba ang bahay ninyo? Ha? Sir. Hayaan niyo na yan si Pia. Kailangan niya pakainin yung mga babies niya. Babies? Ay sir, naku sorry talaga. Babawi na lang po ako sa susunod. Sa susunod, ha? Yes sir. Kapag hindi ka pa sumama, ikaw lang sasagot ng team dinner natin kahit hindi ka kasama. Promise sir, promise. Kailangan ko na talaga umuwi. Ha? Okay. Sige na. Umuwi ka na. Ingat, ha? Salamat sir. Shy, Oh, anong babies yung sinasabi mo? ano pa? Di mga pusa tsaka aso. Sandali lang. Sandali. Ilalapag ko lang itong bag ko. Tapos, papakainin ko na kayong lahat, ha? O, teka. Ay, nako. Ito naman, ito mga to. Akala nyo naman sa inyo, isang linggong hindi pinakain. Oo. Ito na. O, dito na kayo. O, yan. O, lahat may share, ha? Very good. Tumahimik din ang lahat. Grabe! Gutom na gutom kayo? Alin kayang maganda? Uy, Ay! Shaira! ano na naman yung pinagkakaabalahan mo dyan? Naghahanap ako ng damit para sa favorite dog ko na si Kinky. Ano ba yan? Kundi cat food o kaya dog food at kung ano-anong treats, mga damit naman ng aso at pusang pinagkakagastusan mo. Siyempre, mga precious babies ko nga sila, hindi ba? No wonder kung bakit minsan dumadating kang amoy aso ka. Magtaka ka kung amoy baboy ako. Aso at pusa kaya mga alaga ko. Ilan na ba lahat yung alaga mo? 4 na aso, 3 pusa. Oh my gosh! Ang dami na nila! Gusto ko pang dagdagan yung pusa eh. Ano? Marami kasi mga stray cat na aali-aligid sa bahay. Naaawa ako sa kanila eh. Lahat naman ng mga alaga nyo, ni-rescue mo lang, di ba? Kung pwede lang, alam mo, papatayuan kita ng rebuto dahil sa pagkakawang gawa mo sa mga hayop. May buhay din sila, Shaira. At hindi ko kayang tiisin na makita silang walang makain, walang matulugan ng maayos, at walang nag-aalaga. Buti na lang. May mga kagaya mo. Kung hindi, kawawa ang mga aso at pusa na yon. Baka ngayon, patay na sila dahil sa gutom o kaya sa sakit. Gusto mo bang mag-rescue rin ng mga stray cats? Ay, ayoko nga. Gusto ko jowa, hindi pet. Chu! Ikaw ang bumatkat ng earphones ko, no, ha? Ikaw lang naman ang pumasok sa kwarto ko, eh. Lika rito, lika. Hatawin kita na itong tsinelas ko, lika! Kuya! Lika! Bakit mo ba hinahabol si Chuchu? Tingnan mo, oh. Minat-ngat niya ang bago kong biling earphones. Mahal to.
Ginagamit ko ito sa trabaho ko. Kita mo na kasi may mga aso dito. Kung saan-saan mo lang nilalagay yung mga gamit mo. Ako pa may kasalanan, ha? Aso to eh. Ano bang alam niya sa kung anong pwede at hindi pwede ngat-ngatin? Kinakampihan mo pang aso mo. Kung ayaw mo kasi masira yung mga gamit mo, ilagay mo sa lugar na hindi maaabot ng aso. Aba, Ay, naku. ako pa talaga may kasalanan. Pia, may dinala ka na naman pala rito ng isang pusa. Nakita ko kasi nung isang araw, naawa ako. Ano ba plano mo sa bahay natin? Gawing bahay ampunan ng mga pusa at asong gala. Ang dami-dami ng hayop dito. Ma, huwag mo naman silang tawagin ganyan. Kung gusto mo mag-alaga ng mga pusa at aso, magpagawa ka ng bahay na para sa kanila lang. Yung tsinelas ko nung nakaraan, yung panawang palakad ko, ninat-ngat ng aso. Ay, hindi ko alam kung sino dyan sa apat na yan. Nako, hindi na kayo nasanay. Ilang taon na tayo nag-aalaga ng aso, ma. Ay, nako, basta. Mag-isip-isip ka na kung paano hindi makakaperwisyo yung mga alaga mo rito sa bahay. Nakakapagod ding maglinis, ha? Soon, ma. Soon. Pagagawan ko sila ng maliit na bahay nila dyan sa likod bahay natin. Dapat sana nag-veterinaryo ka na lang. May kita ka pa sana. Nagtayo ka na lamang sana ng veterinary clinic. Pareho talaga kayo ni Kuya. Puro reklamo pagdating sa mga alaga ko. Kayo nga, hindi ko pinakikialaman sa mga hobby ninyo eh. Pati pera mo. Sa kanila din nauubos. Ma. Ang rep natin, panay-atay na lamang ang laman. Pagkain ng mga aso mo yun eh. Baka sa sobrang hilig mo sa mga yan, hindi ka na makapag-asawa. Puro hayop na lang ang kasama mo kapag tumanda ka. Iya! Yung mga aso mo, tahol ng tahol! Ma, hayaan mo lang sila. Hindi ako nakakatulog kapag may tahol ng tahol. Tingnan mo nga! Ano ba yan? Yan kasi, sabi ko na nga sa'yo. Chuchu! Kinky! Bakit tahol kayo ng Ma! Ma, may tao! May nakapasok na tao sa gate! Ano? Habulin niyo! Chuchu! Dali! Dali! Habulin niyo! Habulin niyo! Sir, maraming salamat po. Oh, galing-galing naman ang baby ko na yan. Ay, nako. May mga pinasok nga raw talagang bahay kagabi. 2. Ay, buti na lang nandito itong mga gwardiya natin na to. Kung hindi, baka nilimas na yung mga appliances natin dito. Salamat sa iyo, Chuchu, Kinky. Oh, sige na sabihin mo, okay lang po, Lola. Happy to serve. At dahil dyan, ako na ang bibili ng dog food nila mula ngayon. Oh? Talaga, ma? Oo! Yay! Pia! Pia! Oh, kuya, bakit? Yung aso mo, nagsusuka. Sino? Si Tiger at Charcoal. Ha? Naku, bakit kaya? Linisin mo na yan, ha? Ikaw na kuya. Dadaling ko sila sa veterinary clinic. Sige na. Ano? Oh, Pia. Kumain ka na. Kanina ka pa iyak ng iyak dyan eh. Matidehydrate ka niyan. Magampong ka na lang uli ng aso. Mahilig ka naman mag-rescue ng mga asong kalye. Hindi nyo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. Para ko na silang mga anak. Wala naman tayong magagawa. Kasi tinamaan ng parvovirus sa mga alaga mo.
Yun. Si Kinky na lang ang natitira. Kawawa naman sana, pero ganun talaga eh. Wala naman tayo magagawa. Sige na, kumain ka na. Mamaya, ililibing natin sila. Sige na, kumain ka na. Ako na bahalang maglibing sa kanila. Ililibing natin sila ng maayos. Mamimiss ko sila, Oo, kuya. alam ko. Pero wala na nga tayong magagawa. Patay na sila eh. Mag-alaga ka na lang uli ng panibago. Sige, kumain ka na muna. Baka ikaw pa magkasakit yan eh. Happy birthday, Salamat. Happy birthday, Pia. Salamat, Sir Al. Salamat sa inyong lahat. Pia, may surprise kami sa'yo. Ha? Hindi pa ba ito ang surprise nyo? Ay, pikit mo muna mata mo. Oo nga. Hoy, ano ba yan? Pikit mo. Pikit mo mata mo. Sige na. Sigurado ko tutuwa ka dito. Oh, ito na ha. Okay? Open your eyes. Ano ba? Oh my gosh! Aso! Oh, para sa'yo. Nabalitaan kasi namin, namatayan ka ng aso. Kaya yan. Sana makamubuhan ka na sa pamamagitan ng papi na yan. Oo nga. Sabi ko sa inyo, iiyak yan eh. Oo, huwag kang umiyak. Dapat masaya ka. Oo. Kaya nga, umiiyak kasi masaya ako. Salamat sa inyo, ah. Salamat dahil naunawaan ninyong pagkahilig ko sa aso at sa pusa. Alam mo, Pia, sa katunayan, ha? Nag-usap-usap kami na bumuo ng isang grupo na magre-rescue ng mga aso at pusa na paghalaga sa kalye. Tama. Talaga, sir? Oo. Na-inspire kami sa iyo eh. Tama ka, Pia. May buhay din sila. At hindi natin sila pwedeng pabayaan na lang. Maraming salamat sa inyo talaga. Maraming salamat. O Stripes, dito, dali. Tago tayo dito, dali. Ay, nako. Ang gulo-gulo na ng sala. No. Tama na, kakalaro, kuya. Ba, naglilibang ako kasi nababurn out na ako sa trabaho eh. Lagi na lang nasa sa'yo si Stripes, ah. Aso ko yan eh. Meron ka pa namang isa. Saka, sa'yo naman niyang 4 na pusa eh. Dati ayaw mo sa aso. Dati yun. Oh, ano to nasa kahon? Buksan mo. In-order ko yan online. Damit ni Stripes at Kinky, tapos 4 na pusa. Seryoso? Oo, bakit? Wala. Masaya lang ako. Salamat sa pag-aalaga mo sa mga alaga ko, ha? Masaya ako na naunawaan na ng aking pamilya kung bakit mahilig akong mag-alaga ng mga aso at pusa. Masaya rin ako nakapagbahagi ako ng inspirasyon sa iba na mag-rescue ng mga aso at pusang gala na tulad natin mga tao ay kailangan din ng pagmamahal at aruga. Ako po si Pia at ito ang aking buhay. Tulad ng tao, ang mga hayop din ay nilikha ng Diyos at nararapat lamang na sila ay alagaan natin at bigyang halaga. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Jonel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Pia. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rialas. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan.
Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Rona. Sa probinsya kami lumaking magkakapatid. Walang natapos na kurso ang aking mga magulang at marami kaming magkakapatid. Kaya naman kami ni Kuya Dindo ang naging katuwang ni na Inay at Itay sa paghahanap buhay. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Nay, ito po yung kinita ko sa pagtitinda ng mga chichirya at tubig. Ito naman po ang sa akin. Abay, bakit binibigay niyo lahat sa akin? Bay, dapat magtira din kayo na para sa inyo. Isama nyo na po lahat ng kita namin, Nay. Para sa panggastos dito sa bahay. Oo nga po. At sa gamot po ni Bunso. Ako, salamat sa inyo mga anak ha. Napakamaunawain at napakamatulungin niyo. Mapalad kami sa pagkakaroon ng anak na tulad niyo. Hayaan niyo po. Kapag natuloy ang pagsali ko sa singing contest sa TV at nanalo po ako, ikukuha ko po kayo na ng pwesto sa palengke para hindi na kayo kailangan maglako pa kung saan-saan. Oh, sana nga matuloy ka. Para magkaroon din ako ng sidecar na panghanap buhay. Naalala ko, nagpunta rito si Ani kanina. May dalang mga damit at sapatos. Sabi niya, para daw sa iyo yun. Tinupad niya talaga yung pangako niya. Ha? Anong pangako, Rona? Nabibigyan po niya ako ng damit at sapatos para magamit sa contest. Ano, Rola? Nagustuhan mo ba? Oo, Ani. Lahat maganda at kasya sa akin. Sa'yo na mga yun. Totoo? Oo. Hindi ko na naman kailangan yun eh. Dahil meron na ako mga bagong damit at saka sapatos. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Kaya lang, nalulungkot ako eh. Oh, bakit naman? Kasi tiyak, magiging abala ka. Mawawalan ka na ng panahon sa akin. Sandali lang naman ito eh. Kunting tiis lang. Kapalit naman nun, malaking tagumpay. Oo nga. Tamang kaibigan ko, Mark. Huwag kang mag-alala. Lilibangin kita para mabawasan ang lungkot mo. Talaga ah. Oo! Akong bahala sa iyo. Emma, nakita ko kanina si Dindo lang ang umalis. Nasaan si Rona? Nag-iensayo. Bukas na laban ng ating anak. Ay, oo nga pala. Ay, sana naman manalo ang anak natin. Malaking tulong din sa atin kung mananalo siya bukas. Abay, sabi ni na si Mang, malaki raw ang pag-asa ng ating anak. Dahil nga, marami na singing contest dito ang sinalihan niya. Nanalo naman. Ipanalangin pa rin natin ang kanyang tagumpay. Uy, ano ba naman, Mark? Nandito na nga tayo sa park. Malungkot ka pa rin. Miss na miss ko na kasi si Rona eh. Matagal ko na siyang hindi nakakasama sa pamasyal. Eh, busy na yun eh. Naghahanda na siya sa grand finals nung sinalihan niyang contest. Para tuloy, gusto kong magsisi na sumali siya ron. Bakit? Kasi, nawalan na siya ng panahon sa akin eh. Kasi naman, palaging siyang iniisip mo. Eh, nandito naman ako. Ani? Ako laging may time sa'yo. At saka noon pa mahal na kita. Kaya lang, si Ron ang niligawan mo. Pero ngayong napapabayaan ka ninyo, siguro naman, okay lang napansinin mo ko. Ani? Mark, alam mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. No.
Maganda itong apartment na kinuha mo, Rona. Kaya lang, baka mahal ito. Hindi naman, kuya. At saka kailangan kasi natin ito para makakilos tayo ng maayos. At may maging garahe ang tricycle niyo ni Itay. Galing talaga ng kapatid ko. Ha, sis? Dahil sa mga napanalunan mo sa elimination round ng sinalihan mong contest, hindi na tayo nagtitinda ng kung ano-ano sa mga bus, ha? Sana nga manalo rin ako sa grand finals para makapagpatuloy tayo sa pag-aaral. Oo nga. Kuya Dindo, Oh, nagpupunta ba dito sina Mark at Annie? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi rin sila sumasagot sa mga text sa tawag ko. hindi nga eh. Pero ano, marami nagsasabi sa akin na madalas magkasama ang dalawang yun eh. Ah, hindi naman ako nag-aalala doon. Dahil nililibang lang ni Annie si Mark. Eh, sana nga, tama ka. Kuya Dindo? Naisip ko lang kasi, baka mahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi na naman tayo matutuloy sa pamamasyal. Kasi nahihilo ako. Ang dalas mo naman yata mahilo ngayon. Mark, may sasabihin ako. Buntis ako. Ha? Alam ko ako lang nagmamahal sa'yo. Pero, paano tong batang dinadala ko? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko to. Pati na rin kay Rona. Ano ba talagang sasabihin ninyo, Annie? Mark, bakit sobrang seryoso kayo? Rona, hindi na kami makakasama sa iyo sa grand finals ng bagong mga awit. Ha? Kayong dalawa? Bakit? Sorry, Rona. May kasalanan kami sa'yo, ni Mark. Annie, hindi ko kayo maintindihan. Rona, nakalimot kami ni Annie at nagbunga yun. Ngayon, buntis na ako. Kayong dalawa na. Bakit mo nagawa sa akin to, Mark? Eh, Kala ko ba hihintayin mo ako na maabot ko ang mga pangarap ko? sorry. Mahal kita, kaya lang may dapat na akong panagutan kay Annie. Napakarapak mo naman. Ilang buwan lang akong naging busy dahil sa contest. Pinalitan mo na kaagad ako. At ikaw naman, Annie. Ron, Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Traitor ka. I'm sorry. Ito ba ang kapalit ng mga damit na binigay mo sa akin? Napakasakit naman, Annie. Napakasakit. Tay, kawawa naman po si Rona. Nakita ko kanina, umiiyak na naman siya. Masyado siya nasaktan sa ginawa sa kanya ni na Mark at Annie. Masakit naman talaga yun. Dahil matalik niyang kaibigan si Annie. Eh, yun pala siya pang aagaw sa kanyang nobyo. Kung hindi nga lang po ako inawat ni Rona, binugbog ko na ang Mark na yun eh. Nag-aalala tuloy ako kay Rona. Baka makaapekto sa performance niya sa grand finals ng ang bagong mga awit, ang kanyang kabiguan. Huwag naman po sana, Tay. Sayang naman kung matatalo siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin ang kanyang loob upang madaman niyang hindi siya nag-iisa.
noon. Kinakabahan ako. Pero ang galing naman ng anak natin kanina, di ba? Ay, lalo naman ako. Pero malakas ang kutob ko. Mananalo si Rona. Yan. Salita na yung host. Mga kaibigan, bukod sa 1 million pesos na matatanggap ng ating magiging champion ngayon, ay meron pa siyang kotse, bahay at lupa. Kompleto na talaga. Sana nga si Rona na yun. Oo nga. At ang nanalo, ang ating bagong mga awit ng taon, ay walang iba kundi si Rona Borlasa. Nanalo nga anak natin! Oo nga, ay, mga kapitbahay! Nanalo anak namin! Nanalo si Rona! Nay, eto na po ang sikat niyong anak. Ikaw talaga, Kuya Dindo. Abay, talaga naman sikat ka na, anak. Ay, naman. Bibigyan nga ng araw ng welcome party ni Kapitan mamaya. Ay, nakakahiya naman. Aba, hindi ka dapat mahiya, anak. Malaking karangalan ang naibigay mo sa ating lugar. Alam mo ba tong tatay mo, ha? Nang manalo ka, ako, nagsisisigaw. Eh, kaysa naman na atakin ako sa puso, sa tuwa. Eh, di sigaw ko na. Salamat po sa suporta nyo, Nay, Tay, Kuya Dindo. Dahil sa inyo, kaya nakayanan kong mapagtagumpayan ng laban sa gitna ng kabigo ang nangyari sa akin. Sabi naman namin sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo at tutulungan ka ng Diyos. At hindi kami nagkamali. Rona, dahil sa pagkakapanalo mo, maaahon na tayo sa hirap. Oo, Kuya. Makakapag-aral na tayo at hindi na magtitinda ng kung ano-ano sa mga bus. Totoong nasaktan ako sa ginawa sa akin ni na Mark at Annie. Ngunit parang napawi yun dahil sa tagumpay na natamo ko. Sa ngayon, kahit hindi ko pa naaabot ang rurok ng tagumpay, ay napakasaya ko na dahil nabago na ang kalagayan ng aking pamilya. Ako po, si Rona, at ito ang aking buhay. May tagumpay na naghihintay sa hindi sumusuko sa laban ng buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Junel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang individual na pinalad makahanap ng mga taong bumago sa kanyang buhay. Siya ay si Lucas. Ako si Lucas. Nagtatrabaho ko bilang isang family driver. Bagamat mahirap ang magtrabaho na malayo sa pamilya, lalo na kung ang amo mo ay mahirap pakisamahan. Subalit, tiniis ko ang lahat para lamang maitaguyod ko ang aking mag-iina sa probinsya. Dala-dala ang paniniwalang lahat ng ating sakripisyo ay nagbubunga. Ayusin niyo to bago ako makabalik mamaya. Kung hindi, malilitigan kayo sa akin. Kailan? Usok na naman sa galit. Lunes pa man din ngayon. Lucas! Yes, sir. May pupuntahan tayo. Yes, sir. Oh.
Bakit gusto ang uniforme mo? Naku, sir, sorry po, brown out po kanina kaya hindi ko na na-plancha. Sa susunod na makita kong gusto ang uniforme mo, yung mukha mo ang paplansyahin ko. Hindi na po mauulit, sir. Dapat lang! Mang Lucas, Uy, Sir Jay, good morning po. sumabog na naman ang bulkan kanina. Maraming namatay. Buti po, hindi kayo nakasama. Anong hindi? Akong sumalo ng unang buga. Nasa bahay pa lang, nag-aapoy na eh. Hindi ko siguro si Tito Philip. Baka nilayas ang una siya. Grabe kong magsalta. Akala mo hindi taong kausap. Grabe. Pasensyahan nyo na po. Matanda na kasi. Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya niyang irritable. Hindi naman ako pwedeng basta lang ganyan sa kanya, sir. Habak na driver lang ako. Hindi kasi yan sa edad. Nasa tao talaga yan. Buti, napagtsatsagaan mo ugali niya. Kailangan, sir. May binubuhay akong pamilya. Bakit ba iyak ng iyak yan, ha? Nay, nilalagnat po kasi. Hindi ko alam po bakit. Ha? Patingin nga. Aba, mukhang may kabag din siya. Ano po bang gagawin ko? Mabuti pa ipa-check up mo na. Wala po akong pera eh. Hindi pa nakakapagpadala si Lucas. Ako nang bahala. Sige na, magbihis ka na. At dalhin mo si Buboy sa ospital. Pahihiramin na lang mo muna kita ng pera. Saka mo na bayaran yun. Pero na... Sige na. Pamamaya, lumala pa ang nararamdaman ng anak mo. Kung pababayaan mo lang ang dinaramdam niya. Sige na, sige na. Ako na magbabantay kay Mika at Kiko. Salamat, Nay. Ano, kumusta na kayo si Buboy? Bumaba ng lagnat. Napainom ko na ng gamot. Buti naman. Bukas pa ako susweldo. Ipadadala ko agad dyan, ha? Salamat, Lucas. O ikaw, kumusta ka naman? Baka napapabayaan mo na rin ang sarili mo, ha? Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Maayos ako rito. Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema rito. Lucas! Nena, tatawag ako ulit mamaya, ha? Sige, Ha? okay. Lucas! Sir! Kanina pa kita tinatawag. Di ba sabi ko sa'yo, ayoko nang mahawak ng cellphone pag oras ng trabaho? Sorry, sir. Sorry po. Ipagpamanin nyo. Hindi na mauulit, sir. Sunduin mo si Olivia sa airport. Yes, sir. Magkita na lang tayo bukas, ha? I need to take a rest today. Stressful ang biyahe. Saan ba talaga dadaan itong nasusundan kong sasakyan? Pag-ewang-gewang, ha? Lucas, ano ba? Ma'am, Parang bagong ang takbo natin, ha? naku, pasensya na po. Ito po kasing nasa unahan kong sasakyan, oh. Buti na lang nakapreno ko. Ano ka ba? Di ka ba marunong magpreno? Ha? Tanga ka? Muntik na ako masubsob sa front seat. Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napalakas po ang preno kasi biglang huminto yung nasa unahan ko sa sasakyan, Ayusin mo pagmamaneho mo kung ayaw mo mawala ng trabaho. May 7 taon na ang panganay niyo sa susunod na linggo. Wala bang planong umuwi si Lucas? Kinausap ko na nga po kanina, Nay. Sabi niya, susubukan niyang magpaalam sa boss niya. Oo, kasi ang huli niyang uwi, halos 2 taon na, hindi ba? Opo. Talo pa nga niya OFW. Subsub nga po sa trabaho eh. Sabi niya kasi, gusto niya na makapagpatayo kami ng sariling bahay para hindi na kami nakikipisan dito sa inyo. Ayos lang naman sa amin ang tatay mo na dito muna kayo sa bahay. Pero mas mainam pa rin po yung meron kang sarili, di ba ho? Kaya lang paano naman kami makakapagpatayo ng bahay?
Kung ganito nauubos lang sa mga gastusin na kinikita ni Lucas. Kaya tuloy minsan, parang gusto ko na magtrabaho eh. Para matulungan ko siya sa paghahanap buhay. Hindi maaari. Eh, sir, birthday po kasi ng anak ko eh. Pag birthday ba ng mga anak ko, nakikita mo ako nagbabakasyon, Lucas? Eh, hindi po, sir. O ngayon, anong karapatan mo magpaalam na maglib ng 1 linggo para sa birthday ng anak mo? Kahit sana isang araw lang, sir. Makulit ka rin, ano? Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin o maghahanap na ako ng ibang driver? Sige po, hindi na po ako uuwi, sir. Pasensya na po kayo. Ayan. Makindab na sa sasakyan. Hindi na ako nito mamalasin kay sir. Mang Lucas! Ay, Sir Jay. Oh, ano na ang plano mo ngayon? Plano? Bakit, sir? Oh, hindi mo pa ba nababalitaan? Ang alin, sir? Pupunta ng US si na Tito Philip. Oh, Baka daw doon muna sila ng mga 5 taon. Depende kung anong sasabihin ng doktor. doktor, sir? Oh, may Bakit? sakit yung panganay nila. Ha? Oh, nung 1 linggo lang nalaman. Kailangan ipagamot. Ganun ba, sir? Aalis na sila bukas makalawa. Naku, paano kaya ito? Mawawalan pala ako ng trabaho? Mo, Mang Lucas. Kapag may nalaman ako naghahanap ng driver, sasabihan kita. Ha? Naku, sige, salamat, Sir Jay. But- Kailangan ko talaga ng trabaho eh. Paano yan? Mahirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ko po kay Lucas, baka maaaring umuwi na muna siya para dito na lang siya maghanap ng trabaho. Ano man na makukuha niya yung trabaho dito? Ano, babalik siya sa pagdadrive ng tricycle. Kakarampot naman ng kita. Mahirap maging mahirap, Nay. Ay, sinabi mo pa. Susubukan ko na rin maghanap ng trabaho. Kailangan ko na talagang tulungan si Lucas sa paghahanap buhay. Kung habang buhay kaming ganito, hindi kami makakaahon sa buhay. Paano na kapag high school na mga anak namin? Lucas, Yes, ma'am. nagpapasalamat kami ng sermo sa iyong serbisyo sa aming pamilya. Salamat sa pagiging masunurin mo at pagiging mabait. Kahit madalas ka naming napagtataasan ng boses at minsan pa'y nasasaktan. Eh, bahagi po yun ng trabaho ko, sir. Kapag nakabalik kami rito, kukunin ka uli namin driver. Papayag ka ba? Naku, oo naman po, sir. Alam mo, yung mga naging driver namin, hindi na namin maalala ang pangalan dahil mahaba ng 3 buwan na itinatagal nila sa trabaho. Pero ikaw, 5 taong ka na sa amin. Eh, wala naman pong perpektong amot, perpektong trabaho, sir. Isa pa ho, kailangan ko talagang magsikap para sa pamilya ko. Kaya wala po akong karapatang mamili ng amo o ng trabaho. Salamat sa serbisyo mo, ha? Oh, eto tanggapin mo. Para sa iyo. Ma'am, ano ho ito? Susi ho. Ano? Ikinuha ka namin ng bahay sa isang subdivision. Ano ho? Etong pera at kunin mo na yung pamilya mo sa probinsya. At dito na kayo tumira. Malaking halaga yan. Oh, Magtayo ka ng negosyo.
O kaya gamitin mo yan sa kung anong naisip mong pwedeng paggamitan yan para makatulong sa inyo. Sir, Oh, Yan ang pasasalamat namin sa iyo. maraming salamat po, ma'am, sir. Sobra-sobra na po itong ibinigay niyo sa akin. deserve mo yan, Lucas. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay, Lucas. Lela, Umiiyak ka na naman. naalala ko lang yung mag-asawa. Kung magsalita sila, masakit. Alam mo, ilang beses ko rin naisip na layasan sila. Pero nagtiis ako dahil sa pangangailangan natin. Tiniis ko ang bawat masasakit na salita, pati yung mga pang-iinsultong natatanggap ko mula sa kanila. Pero tingnan mo kapalit ng pagtsatsaga ko, Lela. Papalit ka, Lucas. Papalit tayo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Totoo ngang lahat ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng yun ay pinapalitan niya ng ginhawa. Ngayon, maaari na tayo magsimula ng bagong buhay natin. Salamat. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko mawawalan ako ng trabaho eh. Hindi ko inakalang biyaya pala ang tatanggapin ko ngayon. Natin, ha? Diyos ko, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga amo ko. Salamat po. Ginamit kong pambili ng 2 unit ng tricycle yung perang ibinigay sa akin ni Mama at Sir. Ngayon, 5 lang ang tricycle namin ni Nela. Maayos na ang buhay namin ngayon at araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa ibinigay niyang biyaya sa aming pamilya. Ang mga dati kong amo. Mahirap man ang buhay, kapag nagsisikap tayo at nagsasakripisyo, darating ang panahong aanihin natin ang kabutihang bunga nito. Ako po si Lucas at ito ang aking buhay. Bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Huwag sana tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa halip, maging matatag tayo at patuloy na maging masira. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Gandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kwento ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Nancy. Daddy's girl daw ako, sabi nila. Kasi mas close ako kay Daddy kaysa kay Mommy.
Kaya naman nang mamatay siya, ay labis kong dinamdam. Pero mula noon, ay hindi na nag-asawa pa si Mommy at ibinuhos na lamang niya sa akin ang kanyang panahon. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Bakit pa ayaw mo pang pakasal tayo, Nancy? 3 years na naman tayo, ah. At saka, pareho tayong may stable job na. Jimmy, hindi pa ako handa. At saka, kawawa naman si Mommy kung may iwan ko siya. She can stay with us. Wala namang problema dun eh. Okay lang sa akin yun. Basta, bigyan mo pa ako ng pagkakataon makapaghanda. Huwag tayo magmadali. Dahil hindi biro ang papasukin natin. Oh, Robert, narito na tayo. Pwede na kaya akong tumuloy. Saka na lang. Gabi na eh. Tsaka isa pa, baka mabigla si Nancy pag nakita may kasama akong lalaki. Pero kailangan ko siya makikita na malapitan at makikilala. Malapit na. Konti tisa lang, okay? Okay. Sinabi mo eh. Christy. Maraming salamat ulit sa pagkakataong binigay mo sa akin. Why, Mommy? Anong why, Mami? Kanina pa kita tinatawag, pero ayaw mong lumabas diyan sa room mo. Ang sabi ko, breakfast is ready. Kayo na lang ako kumain. Wala akong gana. Bakit? Bakit ba, anak? Mas sumaba pakiramdam mo. Sabihin mo, hindi na muna ako papasok sa office. Sasamahan kita sa doktor. I'm not sick. Naiinis ako, kaya ako ganito. Naiinis? Kanino? Nag-away ba kayo ni Jimmy? No, sa inyo ako naiinis. What? Wala naman akong ginawang masama. Wala! Akala niyo ba hindi ko kayo nakita kagabi? Isang lalaki ang naghatid sa inyo at nakita ko naghalikan pa kayo sa lips. Nancy, Ano ba naman, Mommy? Kung kailan kayo tumanda, at saka pa kayo kumilos ng ganun? anak, si Robert ang nakita mo. Ang totoo, gusto talaga niya tumuloy dito. Wala akong pakialam kahit ano pa ang pangalan niya. Basta, Mommy, itong gusto ko malaman nyo. Ayoko mag-asawa pa kayo. Hindi ako papayag! Christy, sana sinabi mo na sa pamangkin ko ang totoo. Natakot ako, Ate Delena. Kasi baka lalo siya magalit eh. Mahal na mahal niya ang kanyang daddy Apollo. Sabi pa nga niya, hindi raw siya papayag na mag-asawa akong muli. Aba, hindi pwede yun. Hindi niya dapat saklawan ang damdamin mo. Naguguluhan nga ako, ate. Hindi ako kinikibo ng anak ko. Si Robert naman kinukulit ako na ipakilala ko na siya kay Nancy. Dahil yun ang tama. Mahirap nga lang sa simula, pero kapag nagawa mo yun, magiging maayos din ang lahat. Makikita mo. Kaya naman pala hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. May problema ka. Ilang araw ko na siyang hindi kinikibo, Jimmy. Ano? Dahil lang dun? Ano ka pa naman, Nancy? Hindi ko gustong ginagawa ni Mommy, Jimmy. Madalas ko rin siya makita may ka-text at kausap sa cellphone. At malakas ang kutob ko. Yung Robert na yon. Yung nakita kong humalik sa mommy ko. Wala namang masama ron eh. Kung muling magmahal si Tita Christy. Matanda na si mommy para doon. Who told you? Yung iba nga, 60 na, nag-aasawa pa eh. Si Tita 45 pa lang. Bata pa. At pwede pa. Bakit ba kinakampihan mo
ang mommy ko. Dapat akong panigan mo dahil ako ang girlfriend mo. Okay, sabihin mo nga sa akin, bakit ba ayaw mong mag-asawang muli si Tita Christy? Ayokong palitan yung daddy ko. Gusto ko si daddy lang. Kay daddy lang siya, si mami, wala nang iba. Pero more than 10 years nang patay ang daddy mo. Kahit na. Basta ayoko pa rin palitan niya si daddy. Nancy, Oh, tingnan mo yung palabas ng restaurant. si mommy? At may nakaakbay na lalaki sa kanya. Mali pa rin na hindi ka umuwi ngayon sa inyo, Apo, ha? Eh, tsak lang mag-aalala ang mami mo sa'yo. Hindi po ko aalalahanin ni mommy. Aba. Lolo Poldo. Bakit mo nasabi yan? Ang lalaking yun ang mahalaga sa kanya. Ha? Nakalimutan niya na kami ni daddy. Naku, hindi naman siguro totoo yan, Apo. Ang mabuti pa, ha? Tatawagan ko ang mami mo. At mag-usap kayo ng maayos, Huwag na ha? po, Lolo, please. Hindi. Ayoko po muna makausap si mommy. Tatawagan ko. Hayaan niyo na lang po muna ako dito. Hindi. Ate, magdamag siyang hindi umuwi. Hindi man na nagpaalam sa akin. Ate, mauna na nangyari sa anak ko. Huminahong ka, Christy. Walang masamang nangyari sa pamangkin ko. Nandun siya kina Itay. Ano? Paano mo nalaman? Tinawagan ako ng Itay para ipaalam sa'yo na nagtatampo ang anak mo. Pero bakit naman? Hindi na nga ako nagpapahatid kay Robert sa bahay. Habang hindi pa ako nakakahanap ng pagkakataon para sabihin sa kanya lahat. Nakita niya kayo ni Robert sa restaurant. Ano? Sabihin mo na kasi sa kanyang katotohanan para hindi na maging komplikado ang lahat. Ano pa nangyayari sa'yo, Nancy? 2 days ka lang hindi umuwi sa inyo, ah. So what? Narito naman ako sa bahay ng lolo ko. Pero mali pa rin itong ginagawa mo. Tinitikis mo ang mami mo. Uuwi lang ako doon. Kung mangangako siya na lalayuan niya ng Robert na yun. Hindi maaaring gusto mo, Apo. Lolo Poldo! Oh. Pati ba naman kayo? Payag na rin sa gusto ni mommy? Ang gusto ko lamang ay malaman mo ang katotohanan. Ha? Panahon na para malaman mo. Ano? Para hindi ka na magalit pa sa mami mo at kay Robert. Mahabang panahon na ang ipinaghirap nila. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Anong katotohanan yon? Ano po? Si Robert, ang siyang tunay mong ama. Ha? Hindi totoo. Sinabi niyo, Lolo. Totoo. Siya ang talagang nobyo ng mami mo. Hindi. Ikakasal na sana sila noon dahil nga buntis na si Christy sa'yo. Pero pinagsamantalahan siya ng nakilala mong mabait na daddy na si Apollo. Pinilit na makasal sila. Kaya siya ang nakilala mong ama. Oh my God. Ano to? Gustong ipagtapat sa'yo ito ng iyong mami. Kaya lang, ayaw niyang mabigla ka, Apo. Hanggang sa umabot na nga sa hindi ninyo pagkakasundo ang lahat. Walang kasalanan si Robert, Apo. Pati na rin ang iyong mami. Wala silang kasalanan. Kaya huwag kang magalit sa iyong mga magulang.
Christy, ito na ang pagkain mo. Kumain ka para lumakas ka. Robert, maraming salamat. Pero wala akong gana eh. Kalimutan mo muna ang problema sa ating anak. Please, sarili mo munang asikasuhin mo. Magpagaling ka. Kailan ba kaya matatapos sa mga paghihirap natin? Matatapos na po ngayon, Mami. Nancy! Nancy! Narito ka na! Opo. At alam ko na po ang lahat. Sinabi na po sa akin ni Lola Poldo. Ano? Kung ganun, alam mo nang akong tunay mong ama. Opo, Daddy Robert. Sorry po sa inyo ni Mommy. I'm sorry po. Patawad din, anak. Hindi ko agad na ipagtapat sa iyo. Kasi mahal na mahal mo yung Daddy Apollo. At ayoko masaktan ka. Nauunawaan ka na po, Mami. Wala nga pala kayong kasalanan ni Daddy Robert. Ang anak ko. Salamat na unawaan mo rin kami. Maraming salamat, anak. Lalong bumata si Tita Christy sa suot niya kanina. Lalong gumanda ang mami mo. Siyempre naman. Wala naman kaming lahing pangit eh. Oo nga. Kasi ikaw, maganda rin. Kaya nga gusto na kitang pakasalan eh. Kaso, ayaw mo pa. Ikaw naman. Kakakasal lang na yun ng Mommy at Daddy ko. Pagpalipas naman tayo ng 1 year, ano? Kung ganun, next year, pahig ka nang makasal tayo? Oo na. Oh, yes! Mga kaibigan, next year, kami naman ni Nancy ang ikakasal! Isa na ang anak namin ni Jimmy. At sino Mommy at Daddy naman ay maligaya na rin sa kanilang pagsasama. Ako po si Christy. At ito ang aking buhay. Pumapawi ng sigalot ang maayos na komunikasyon. Kaya ito'y panatilihin sa lahat ng panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi, Lionel Benamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Nancy. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na naman pong kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Letty. Wala akong naabot na mataas na pinag-aralan. Ngunit pinalad naman ako na maging kabiyak si Walter. Maligaya kami kahit na nga kami ay mahirap lang at ayaw sa akin ng kanyang mama. Ngunit isang araw ay nadisgrasya siya.
Anak, mabuti dumating ka na. Nay, kumusta na po si Itay? Ano na po ang lagay niya? Ligtas na siya, Glenda. Kaya lang, Oh, kaya lang ano, Leti? napinsala ng gusto ng aksidenteng yun ang mga mata ni Walter. Ha? Kailangan niyang maoperahan para muling makakita. Pag hindi po na-operahan, mabubulag si Itay. Ganun na nga, anak. Kawawa naman ang manugang ko. Paano ngayon yan, Nay? Una naman po tayong pera. Dito lang muna kayo, ha? Aalis ulit ako. Saan ka pupunta? Sa mama ni Walter. Pakikiusapan ko siyang tulungan ng asawa ko. Pero di po ba galit siya sa inyo? Baka sigawan at murahin na naman kayo tulad noon. Tama ang apo ko. Baka saktan ka pa ni Balaeng Amanda. Itay, kaya kong tiisin ang lahat ng iyon. Tulungan lamang niya si Walter. Ang kapal ng mukha mong hingan ako ng tulong. Hindi po para sa akin ang pinapakiusap ko. Para po yun sa inyong anak, kay Walter. Kung hindi mo siya nilandi, hindi siya madidisgrasya. Alam niyo hindi totoo yan. Nagmamahalan kami pero hindi niyo yun matanggap. Dahil katulong niyo lamang ako. Tumigil ka na! Hindi ko gusto marinig pa mga sasabihin mo! Lumayas ka na! Wala kang mapapalang kahit konting tulong mula sa akin! So, na-aksidente pala ang asawa niyo, Mrs.? Opo, sir. Tinakbuhan po siya nung nakabangga sa kanya. Wala ho bang nakakita sa nangyari? Meron po, pero Oh. hindi nila nakita yung plaka ng sasakyan. Nasa ospital po ang asawa ko, Sir Nelson. At nagpunta po ako dito sa inyong empila para humingi ng tulong. Ano na po ang lagay ni Mr. ngayon? Sabi po ng doktor, kailangan maoperahan siya para makakitang muli. Yun ang problema namin. Walang-wala po kami. Huwag na ho kayong umiyak ho. Sige ho, huwag kayong mag-alala. Ilalapit natin yan sa mga samahang nagkakaloob ng tulong sa mga ganyang kaso. Tahan na po. Salamat sa iyo, Leti. Nagsikap kang makahanap ng paraan para muli akong makakita. Ginawa ko yun dahil asawa mo ako. Karamay sa lahat ng sandali. At higit sa lahat, mahal kita. Oh, bakit bumuntong hininga ka? Nalulungkot lang ako dahil hanggang ngayon, matigas pa rin ang puso ni Mama. Kahit madisgrasya na ako, hindi pa rin niya ako tinulungan. Kinalulungkot nga rin yun. Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Kumasangkapan siya ng mga tumulong sa atin. Kaya umasa pa rin tayo. Nababaguhin din niya ang kalooban ng iyong ama. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Dahil hindi ka pa pwede magtrabaho kahit na nakakakita ka na, ako na muna magtatrabaho. Ha? Anong papasukin mo? Yung istasyon ng radyo ni na Sir Nelson, may programa rin sila na tumutulong sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Lumapit ako doon. Sabi nila, maipapasok nila akong katulong sa Singapore. Baka mahirapan ka doon. Kaya kung tiisin yun, basta mahalaga, makaipon tayo at mabago ang ating buhay. Maldita. Nakagawa pa rin ang paraan upang maipa-opera si Walter. At nakakakita na siya. Akala ko pa naman magagamit ko ang parang yun upang bumalik sa akin ang aking anak.
Hindi rin pala. Bigo na naman ako. Bigo! Oh, nakapagluluto ka na? Oo, tayo. Kaya ko na po. Tinutulungan naman ako ni Glenda sa pag-asikaso sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ay, mainam naman. Ay, sango pala. Nagpadala ng pera si Letty at meron ding para sa inyo. Hindi pala ako nakakalimutan ng anak ko. Opo, tatay. Napakabait at maalalahanin ng inyong anak. Sana makita na ni Mama ang mga magaganda niyang katangian. Hello, anak. Glenda. Nay, Ibig mong sabihin, pumapasok na ang tatay mo sa opisina? 3 weeks na po, Nay. Kaya na naman daw po niya Ikaw, hindi ka ba nahihirapan dyan? Mag-isa ka nang nag-aasikaso sa bahay natin. Nagtutulungan po kami ng mga kapatid ko. At saka pag wala po si Itay, narito naman po si Lolo Berong. Salamat naman. Oh, mag-iingat kayo lagi dyan, ha? Opo, kayo rin po ha. Huwag niyo pong pababayaan ang sarili niyo, Nay. Mahirap po ang gawa niyo. Dahil 2 pamilya pong inaasikaso ninyo. Mababait naman ang mga amo ko. At maayos sila magpasahod. Kaya sulit na rin ang hirap. Oh, sige na. Tatawag na lang uli ako, ha? Pagdating ng tatay mo. malungkot na naman po kayo, Itay. Naalala ko na naman ang nanay niyo Sana umuwi na siya rito. Malapit na naman po yun eh. Ilang buwan na lang po. Pag uwi niya, anak, hindi ko na siya paalisin. Dito na lang siya uli. Total, balik na ako sa dati kong trabaho. At may nadagdag pa nga ho di ba? Dahil may online business na po kayo. Oo nga. Pwede na rin asikasuhin yun ni Inay. Lati, anak. Ay, salamat. Maluwalhati ka rin nakauwi. Walter, Namiss ka namin ng sobra. namiss ko rin kayo. Hindi ka na uli mag-abroad pa, ha? Okay na uli ang trabaho ko. At saka kumikita na rin ang maayos ang online business natin. Maaari mong asikasuhin yun. Masaya rin akong marinig yan. Laki ng ipinayat mo, ha? Ikaw rin naman. Hindi bali. Tataba na kayong dalawa ngayon. Dahil magkasama na kayo. Tama si Tay. Letty, Ha? may sasabihin nga pala ako Tungkol saan? tungkol kay Mama. Ma, kumusta na po kayo? Walter, anak. Salamat dinalaw mo ko. Nalaman ko po na inatake kayo sa puso. Kaya lakas loob kami nagpunta rito. Kasama ko po si Letty. Kumusta na po? Oh, dumating ka na pala galing abroad. Alam nyo, Lagi ako nakikibalita sa mga nangyayari sa inyo. Nag-abroad nga po siya for 2 years, Ma. Nung hindi pa ako maaaring magtrabaho. Pero ngayon, hindi ko na siya paalisin muli. Ay, tama yun. Mahirap sa pamilya ang magkakalayo. Gaya natin, anak.
Sobra ako nahirapan mula nang iwan mo. Pero hindi po ninyo ako tinanggap nang lumapit po kami sa inyo. Maling-mali ako doon. Patawarin niyo na sana ako, mga anak. Mama, Lalo ka na, Letty. Patawarin mo sana ako, ha? Hindi ko agad nakita ang kabutihan mo. Mama Amanda, wala na po sa akin yun. Hindi ko naman po kayang magalit sa inyo. Dahil ang mahal ni Walter, mahal ko rin. Nakatira na kami ngayon sa bahay ni na Mama Amanda. Sa wakas, natapos din ang mahabang panahon ng aking pagtitiis. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Letty at ito ang aking buhay. Lahat ng pagtitiis ay may nakalaang gantimpala. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benjamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Letty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.